Nakatikim ka na ba ng piyaparan? Alam mo ba itong pagkain na to ay sikat para sa ating mga kapatid na Muslim at talaga namang binabalik-balikan at isa sa pinipilahan sa Quiapo. Hindi lang sa paster o pater na ating nagustuhan. Kaya naman para dito kakailanganin natin ng pampalasa. Hindi mawawala ang kanilang talagang paborito, ang sibujing o sakurab. Kung titignan mo ay para siyang sibuyas na mura. Pero isa to sa pampalasa na hindi mawawala para sa ating mga kapatid na Muslim. Pagkatapos natin matanggalan ng mga tuyot na nakabalot at yung mga tuyo na dahon, ating huhugasan, lilinisan, at hihiwain natin ng maliliit. So pwede kayong gumamit ng electric chopper kung meron kayo para mapadali ang inyong pagluluto o paggawa nito. So bali pala magluluto tayo ng palapa. So isa to sa talagang main dish ng pagluluto ng piyaparan. At kahit sa pagluluto daw ng pastil o pater, kailangan meron nito para mas masarap. Pagkatapos natin ma-chop ng ganito kaliliit or kaninipis at kapino, susundan natin yan ng siling labuyo. Alam nyo mga manay, nung natikman ko to, grabe mas masarap pa pala to sa chili garlic oil. Talagang parang uulit-ulitin mo siya, nakakaganang kumain. So pagkatapos natin mapino ang siling labuyo, hinalo ko na siya dito sa ating sibujing. Then chinap ko pa siya ng maigi. Then pagkatapos niyan ay pwede na natin munang iset aside to at mag-ready ng ating paglulutuan. So sa pagluluto ng palapa ay napakasimple lang ng aking gagawin. Maglalagay ako ng konting mantika at kapag uminit na ay susundan ko ng paglalagay ng ating sibujing na may labuyo. So again mga manay disclaimer po, itong aking niluluto ay hindi ito authentic gaya ng pagluluto ng ating mga kapatid na Muslim na talaga namang binabalik-balikan natin ang kanilang mga masasarap na putahe gaya ng pastil patir na kilala sa Quiapo na pinipilahan dahil nga sa murang halaga gaya din itong ating lulutuin. So igigisa lang natin to ng bahagya ng mga ilang minuto, then pagkalipas nun ay pwede na nating hanguin. Kapag nakikita ninyo na ganito na yung kanyang itsura at talagang lumalabos yung aroma niya, napakabango nito mga manay, ay pwede na natin tong ilipat sa isang lagayan. At maghanda na tayo ng mga susunod pang sangkap na ating gagamitin. Meron tayo ritong luya na i-chop ko lamang ng ganito kalalaki. So katamtaman lang din po yung laki ng aking gagamitin para dito sa ating lulutuin. Susundan ko rin yan ng maraming bawang para sa ating paggigisa. Then i-chop ko to ng pino. So kung meron kayong food processor mga manay, mas mainam ganun ang gamitin ninyo para madali ang inyong trabaho. Then pagkatapos natin mapino, susundan ko yan ng red bell pepper. So kailangan natin to mamaya kasi pang side dish natin to or pwede natin tong ihalo sa pinaka last part ng ating pagluluto. So bali pagkatapos ko matanggalan ng pinaka buto niya sa gitna, ihihiwain ko lamang ng pahaba gaya nito. So yung iba nakita ko naglalagay ng papaya, repolyo para siguro mas maparami pa, lalo na kung marami kayo sa bahay. Pero yung natikman ko sa Quiapo mga manay is yung meron lang siyang nyog. Tapos yun nga, yung sauce niya, tapos may dalawang kanin sa styro, kaya talaga namang mabubusog ka. Then pagkatapos ko yun mahiwain ng ating chicken, so mag-start na tayo magpainit ng ating mantika. Una kong ginisa, pinagsama ko na yung sibuyas, then yung luya natin na hiniwa kanina. So gigisa lang natin to ng bahagya, then susundan natin yan ng sibuyas. So pwede rin kayong gumamit ng puting sibuyas, pero dahil available sa akin dito is yung pulang sibuyas, bali 2 kutsara yung ginamit ko o 2 medium size ng sibuyas mga manay. So bali dito ay igigisa lang natin ng maigi sa katamtamang apoy para maiwasan din na masunog para naman lumabas yung aroma ng ating sibuyas, bawang at luya. So nakakatulong din to para maiwasan na malansa yung ating karne na ilalagay. Pagkatapos niya na ilalagay na natin yung ating chicken. So any part ng chicken, kung ano yung gusto nyong parte ng chicken ang inyong gagamitin sa inyong lulutuin na piyaparan, bahala na kayo. Then naglagay ako dito ng 1 kutsara ng turmeric powder. Sinundan ko rin ng 2 teaspoon ng pamintang pino at 2 tablespoon ng patis. Hahaluin natin to, sasangkutsahin muna natin maigi para po matanggal yung kanyang lansa.
bago natin to mamaya lalagyan ng pinaka pansabaw natin, yung pangalawang piga ng niyog. So sinasangkot siya muna nating maigi para po mas kumapit din yung mga pampalasa na ating nilagay. At syempre hindi rin mawawala, maglalagay ulit tayo dito ng ating palapa. Kasi ito yung magbibigay ng palo ng anghang at the same time yung aroma talaga neto yung magdadala. Napakabango neto mga manay. Kaya kung magluluto kayo ng piyaparan, wag nyo pong kakalimutan na maghanap talaga o makabili ng sibujing o sakurab. So nabibili po yon sa Quiapo. Bali kaya ako nagkamero nun kasi meron akong kaibigang Muslim. So binigyan niya ako kaya naman nakapagluto ako neto. So pagkatapos natin yan magisa, bali tatakpan natin to dahil ito pa ay magtutubig para talagang maluto. Makalipas po ang 10 minuto, so hahaluin ulit natin yan at kung mapapansin nyo, ayan so nagmantika na talaga yung ating manok. At talagang napakabango. Mas lalo talagang lumalabas yung aroma ng ating mga pampalasa na nilagay. So dito maglalagay ako ng 2 cups ng coconut milk. Ito yung pangalawang piga ng niyog. Pagkatapos natin mailagay yung coconut milk, so halu-haluin ko lang bahagya, then tatakpan natin at hayaan natin ng ilang minuto. Makalipas ang 15 minutes, so eto na yung ating niluluto. Talaga namang mas lalong bumabango mga manay. Sa mga hindi pa po nakatikim neto, ay itry nyo po to. The best talaga. Napakasarap. Mas masarap pa siya sa chicken curry. So hinahalo ko lamang po. Then dito maglalagay na tayo ng coconut cream. Ito yung unang piga ng niyog. So sa paglalagay nito, wag na po nating tatakpan para po hindi rin lumabnaw yung kanyang pinakasabaw o sarsa. So hahaluin ko lamang po ng bahagya at lulutuin na lang natin to ng ilang minuto dahil luto na yung ating manok. So papalaputin lang natin ng konti yung kanyang pinakasarsa nito dahil napakasarap nito mga manay. So halu-haluin ko lang. Then once na okay na, so hahayaan na lang natin yan dyan hanggang sa kumulo siya ng kumulo at maluto ng tuluyan itong ating chicken. Then makalipas ang ilang minuto, so eto na, okay na po ito at talaga namang para sa akin, saktong-sakto yung timpla, pero pwede nyong tikman, i-adjust sa inyong panlasa para po makuha nyo yung tamang timpla para sa inyo. So pwede na natin tong hanguin at maglalagay na ulit ako ng isang pan na paglulutuan. Naglagay ng ating oil at nagisa ng bawang at luya. So habang ginigisa natin to, lumalabas yung kanyang aroma, susundan natin yan ng sibuyas. So maglalagay tayo ng sibuyas na 2 kutsara at yung ating palapa. So hindi mawawala, kailangan may palapa pa rin para sa ating pagluluto ng ito naman yung may niyog na mga manay. So sasangkutsahin natin ng maigi, then lalagyan ko ng pamintang pino. So hindi na ako rito maglalagay pa ng pampaalat kasi may timpla na yung ating manok. Then yung ating niyog. So sa niyog mga manay, mas mainam kapag nagpakayod kayo, sabihin niyo na wag isagad para hindi kasama yung pinakabao. Kasi ang pangit tignan kapag may itim-itim. So mas mainam yung pinakabungad lang para maganda. Tanggalin natin yung mga tawag doon, yung bunot ng niyog na sumasama. Then, sasangkutsahin natin to ng maigi, parang magdadry yung kanyang itsura. So, para siyang nasusunog-sunog ng bahagya. Pero, wag nyo pong susunugin talaga. Then, kapag nakikita nyo na parang dry na yung ating niyog, so saka tayo maglalagay ng turmeric powder. So, naglagay ako rito ng 2 teaspoon. Ito yung magbibigay pakulay at magbibigay pampalasa rin para dito. So kung mapapansin nyo, naging kulay dilaw na, no? So continuous lang sa paghalo. Dahil dito, malapit na tong maluto mga manay. So pagka ganito na, ay susundan na natin ng paglalagay ng ating chicken. So yung ating chicken ay hiniwalay ko yung kanyang pinakasarsa. Sinala ko talagang maigi para yung chicken lang yung ihahalo natin dito. Then, haluin ng maigi para ma-coat o kumapit sa ating manok. Maglalagay din tayo ng konting sarsa para magkameron ng lasa yung ating pinaka-nyog. Haluin ng maigi. So napakadali lang lutuin naman sa part na to dahil yung ating niyog ay nasangkot siya na natin o nasangag na natin. Ang pinaka-last, itong ating
siling pula o bell pepper mga manay. Para malutong-lutong, sa huli ko talaga siya nilalagay. Then once na okay na, pwede na nating tikman at ready na tong iserve sa ating pamilya. So ganun lang po yung aking version ng piyaparan ng ating mga kapatid na Muslim na sana po ay matry nyo mga manay. Kasi ako na magsasabi sa inyo, ang sarap ng kanilang pagkain. So tangkilikin po natin ang kanilang putahe na talaga namang dinadayo sa Quiapo at sikat sa mga Maranao. Kaya naman tara, kain po tayo, samahan ng sauce para talagang sulit ang kain mo. Kaya naman eto na mga manay, kain na po tayo at alam kong natatakam na kayo, kaya naman itry nyo na ng inyong matikman ang isa sa pinagmamalaking pagkain ng ating mga kapatid na Muslim na I'm sure na magugustuhan nyo rin. Kaya naman tara, kain po tayo!